Ikalawang mga hari, kabanatang 1 hanggang 2. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Si Elias at si Haring Ahaziyas ng Israel. Dinala si Elias ng karwaheng apoy. Pinalitan ni Eliseo si Elias. Ginawang dalisay ni Eliseo ang tubig sa Jericho. Ikalawang mga hari, 1 kabanata. Si Elias at si Haring Ahaziyas ng Israel. Nang mamatay si Ahab, naghimagsik ang Moab laban sa Israel. Si Ahaziyas ay nahulog noon mula sa balkonahe sa bubungan ng palasyo niya sa Samaria at naging malubha ang kalagayan. Kaya nagpadala siya ng mga sugo sa Ekron upang isangguni sa Diyos ng mga Filisteo na si Baal-zebub kung gagaling pa siya o hindi. Ngunit sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, "Salubungin mo ang mga sugo ng hari ng Samaria at itanong mo kung wala ng Diyos ang Israel at kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron na siya sasangguni. Sabihin mong hindi na siya gagaling sa kanyang sakit, iyon na ang ikamamatay niya." At lumakad nga si Elias. Nang magbalik ang mga inutusan ng hari, sila'y tinanong nito, "Bakit kayo bumalik?" Sinabi nila, "May nasalubong po kaming tao. Pinabalik niya kami at ipinapatanong sa inyo kung wala ng Diyos ang Israel, kaya kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron na kayo sasangguni. Hindi na raw kayo gagaling. Mamamatay na raw kayo sa sakit ninyong iyan." "Ano ang hitsura ng taong nagsabi nito sa inyo?" tanong ng hari. "Mabalahibo po ang kanyang kasuotan at nakasinturon ng balat." Sagot nila, "Si Elias iyon na taga Tisbe," sabi ng hari. Ipinatawag ni Haring Ahaziyas ang isa niyang opisyal at ang 50 kawal nito upang dakpin si Elias. Natagpuan siya ng opisyal na nakaupo sa burol at sinabi nito, "Lingkod ng Diyos, ipinapatawag kayo ng hari." Sumagot si Elias, "Kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati ang iyong 50 kawal." Umulan nga ng apoy at nasunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Nagsugo muli si Haring Ahaziyas ng ibang opisyal na may kasama ring 50 kawal. Ipinasabi niya kay Elias, "Lingkod ng Diyos, magmadali kayo, ipinapatawag kayo ng hari." Ngunit sinabi ni Elias, "Kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal." Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Si Haring Ahaziyas ay nagpatawag uli ng isa pang opisyal at inutusan kasama ng 50 kawal nito. Pagdating sa burol, lumuhod ang opisyal sa paanan ni Elias at nagsumamo, "Lingkod ng Diyos, maawa po kayo sa akin at sa aking 50 tauhan. Kami po ay inyong lingkod. Huwag po ninyong itulot na mamatay kami. Alam ko pong tinupok ng apoy mula sa langit ang 2 opisyal na nauna sa akin at ang kanilang mga kawal. Kaya nga po isinasamo ko sa inyo na hayaan ninyo kaming mabuhay." Sinabi ng anghel ni Yahweh kay Elias, "Sumama ka sa kanya at huwag kang matakot." Sumama nga siya papunta sa hari. Pagdating sa palasyo, sinabi niya sa hari, "Ganito ang ipinapasabi ni Yahweh, sapagkat nagsugo ka ng mga tao upang sumangguni kay Baal-zebub na Diyos ng Ekron, na para bang wala ng Diyos sa Israel, hindi ka na gagaling. Mamamatay ka." Namatay nga si Haring Ahaziyas ayon sa ipinasabi ni Yahweh kay Elias. Wala siyang anak kaya si Joram na kanyang kapatid ang humalili sa kanya bilang hari ng Israel. Noon naman ay 2 taon ng hari sa Huda si Jehoram na anak ni Jehoshaphat. Ang iba pang ginawa ni Haring Ahaziyas ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Israel. Ikalawang mga hari, 2 kabanata. Dinala si Elias ng karwaheng apoy. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamamagitan ng ipo-ipo. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, "Maiwan ka na rito at ako'y pinapapunta ni Yahweh sa Bethel." Ngunit sinabi ni Eliseo, "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At magkasama silang pumunta sa Bethel.
Sinalubong sila ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, "Alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh?" Sinabi ni Elias, "Eliseo, maiwan ka na sana rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Jericho." Ngunit sinabi niya, "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, "Alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh?" "Alam ko, wag na kayong maingay," sagot niya. Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, "Maiwan ka na rito sapagkat pinapapunta ako ni Yahweh sa Hordan." Ngunit sinabi niya, "Saksi si Yahweh ang Diyos na buhay, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng 50 propeta at sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Hordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Kung maaari ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano ay pumagitan sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ito ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, magiting na tagapagtanggol ng Israel." At nawala na sa paningin niya si Elias. Pinalitan ni Eliseo si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at bumalik sa pangpang ng ilog Hordan. Hinawakan niya ang isang dulo ng balabal at inihampas sa tubig, sabay sabi, "Nasaan si Yahweh ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Nang makita ito ng mga propetang taga Jericho na nakatanaw sa di kalayuan, sinabi nila, "Sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias." Siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. Pagkatapos sinabi nila, "May kasamahan pa po kaming 50 na pawang malalakas. Kung ibig ninyo, ipapahanap namin ang inyong Panginoon." Maaring tinangay lang siya ng Espiritu ni Yahweh at ipinadpad sa ibabaw ng bundok o sa alinman sa mga libis sa paligid. Sinabi niyang wag na. Ngunit sa kapipilit sa kanya, hindi na siya nakatanggi kaya pinalakad na nila ang 50. 3 araw silang naghanap ngunit hindi nila nakita si Elias. Nang magbalik sila kay Eliseo sa Jericho, sinabi niya sa kanila, "Hindi ba't sinabi ko nang wag na ninyo siyang hanapin?" Ginawang dalisay ni Eliseo ang tubig sa Jericho. Sinabi ng mga taga roon kay Eliseo, "Tulad po ng inyong nakikita, maganda ang lungsod na ito. Marumi nga lang ang tubig kaya't hindi mabunga ang lupa." Sinabi niya, "Bigyan ninyo ako ng isang bagong mangkok at lagyan ninyo ng asin." Ganoon nga ang ginawa nila. Dala ang mangkok, pumunta si Eliseo sa bukal ng tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, "Lilinisin ang tubig na ito at hindi na pagmumula ng sakit o kamatayan," sabi niya. Mula noon, naging malinis ang tubig na iyon gaya ng sinabi ni Eliseo. Mula sa Jericho, pumunta siya sa Bethel. Sa daan, may mga kabataang lumabas mula sa bayan at pakutyang sinabi sa kanya, "Umalis ka rito, kalbo! Umalis ka rito, kalbo!" Nilingon niya ang mga kabataang iyon at sinumpa sila sa pangalan ni Yahweh. Mula sa kagubatay lumabas ang 2 babaeng oso at nilapa ang 42 sa mga kabataang kumukutya sa kanya. Mula ro'y nagtuloy siya sa bundok ng Carmel bago bumalik sa Samaria.